Magandang hapon po. Ito po si Ate Marie, Aling Marie, Nanay Marie. No? Ako po ay may gusto lang iparating sa mga kandidato sa pagkasenador. No? Baka po pwede kayo, ikaw, Philip Salvador, Robin Padilla, Bong Revilla, Jingo Estrada, no? At Willie Revillame, no? Mga artista kayo. Ang yaman nyo na. Ang yayaman nyo na. Pero bakit nangangarap pa rin kayong maupo sa gobyerno? Gusto nyo maupo sa gobyerno? Dama namin hindi para maglingkod, kundi para windangin ang taong bayan sa inyong mga walang kaalaman. Sapat po. Prangkahan tayo. Ako, ordinaryong tao. Pero bilang pinagsisilbihan ng mga nasa gobyerno, nakikita ko, nararamdaman ko, kung ano ang karapat-dapat ninyong ipaglingkod sa amin. Hindi kami para lokohin. Hindi kami para nakawan. Hindi kami para kawawain. Hindi para kawawain ang mga kawawa. Gaya ng mga nakikita namin. Hindi para iharap nyo sa mga pinipili nyong hahawak sa mga karapatan ng bawat tao. Gaya sa lansangan, mga enforcer na abusero, ang kinakawawa mga riders, mga drivers, at kung ano-ano pa. Mga kapulisan na abusero na nagsimula sa pamamahala ni Duterte. Kayo mga senador ay inaasahan namin na makakapagbigay ng pinakamagandang batas na swak na swak sa taong bayan. Pero sa tingin namin, wala kayong maisusulong na batas na magbibigay na magandang gabay, magandang serbisyo, magandang layunin para sa mamamayang Pilipino. Prangkahan tayo. Hindi paglilingkod sa bayan ang inyong gusto. Pera ng bayan ang hinahangad niyo. Kasi nakita nyo, marami nang yumaman ng dahil dyan sa pag-upo sa gobyerno. Gaya-gaya kayo. Inambisyon nyo ang sumikat bilang artista. Inambisyon nyo ang sumikat ang mga pangalan nyo sa pag-acting, no? Sa pagganap ng pagiging barumbado, sa pagiging mamamatay tao, sa galing ng humawak ng baril. Alam nyo yung inyong mga professions bilang artista as action star. Alam ko, pinagkakaisa nyo na ang inyong lakas. Kung ano yung mga ginanapan nyo sa telebisyon at sinehan, gagawin nyo yan sa taong bayan at gagawin nyo yan sa gobyerno ng Pilipinas kasama ang mga Duterte. Kasi ang mga Duterte, kailangan nila ng mga action star, kailangan nila ng mga mamamatay tao, kailangan nila ng mga magnanakaw, kailangan nila ng mayayabang, kailangan nila ng mga sinungaling, kailangan nila ng mga mapagkunwari na senador. Kaya wag nyo na kami gaguhin. No? Dahil ang katulad ni Duterte pag umupo, paboritong-paborito mga katulad nyo kasi gawain nila ang pumatay. Gawain nila ang magsinungaling. Gawain nila ang magnakaw. Gawain nila ang manlamang. Gawain nila ang mandarag, ang manakot. 'Di ba? Kaya gustong-gusto nyo kay Duterte. Kasama sina Bato de la Rosa at Bongo. Na tinuruan ni Duterte ng kawalang hiyaan na walang hiyain ang taong bayan. Kayo po'y sobra na. Sinusuka na namin kayo. Huwag na po kayong magtangka. Wala na pong natutuwa sa inyo, sapagkat ni isa man sa inyo ay hindi marunong magpasa ng batas.
Tinatanong ako anong batas ang isusulong, walang maisagot eh. Ang ginawa na lang, ibinalik sa nagtatanong ang mga tanong. Kung ako yung magtatanong sa inyo at sasagutin nyo ako na kung ako ang tatakbong senador, ano ang isusulong kong batas? Isusulong kong batas? Itapon lahat kayo sa basurahan na mga ambisyoso na maupo sa gobyerno na naghahangad ng sweldong malaki mula sa bulsa ng mamamayang Pilipino. Wala kayong kwenta. Wala kayong may pagmamalaki sa amin. Naturingan lang kayong mga artista pero kayo yung mga mangmang, mga bobo at walang alam. Katotohanan yan, pustahan tayo. Ano ba alam mo? Kilala mo lang naman, direktor. Kilala mo lang naman yung kinikita mo sa takilya. Pero nag-ambisyon ka pa na kumita rin sa gobyerno. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Hindi na kayo nagkahiya. Si Philip Salvador, si Robin Padilla, si Bong Revilla na nagpayaman ng husto mula pa sa kanyang ama hanggang sa kanyang asawa at mga anak. Hoy, Mr. Bong Revilla, yun daw Bacoor, ang daming galit sa'yo. Walang asenso ang Bacoor. No? Lahat daw halos doon pinakikialaman na ng asawa mo. Pwede ba? Tumigil-tigil na kayo. Hayaan mo na lang na kahit yung anak mo na lang na si Jolo ang maupo. Pero wag ka na. Yung asawa mo, hayaan mo na rin matalo. Wala naman kayo mga kwenta eh. Binabaha ang Bacoor. Tingnan mo yung Campo Santo. Tingnan mo yung simbahan doon. May asenso ba? Kahit na simbahan man lang, hindi nyo na isipang pagandahin. Kahit para sa Diyos na lang. Wala si Duterte ang Diyos nyo. At ang kwarta na sinasamba nyo ay ang kwarta namin. Pinasisweldo na kayo. Nakakapagnakaw na kayo. Nakakapangupit pa kayo sa mga proyekto. Ano na, kakapal ng mga mukha nyo. Samantalang ang daming mamamayan na hindi nyo man lang matapunan kahit pambili ng bigas sa araw-araw. Kung kailangan nyo lang ang taong bayan, saka kayo magbibigay, ano? Kilala nyo ang taong bayan tuwing kampanya kapag may eleksyon. Pero pag kayo nakaupo na mga hudas kayo, wala na. No? Ikaw, Willie Rebillame, tigil-tigilan mo na, walang kalaman-laman ang utak mo. Nakakahiya ka. No? Nakakahiya ka. Bakit ka nag-aambisyon na wala ka namang magagawang pagsilbi? No? Sabi nga ng iba, may laban. Anong laban? No? May laban ka kasi mayayabang kayo magsalita. Kasi sanay kayong humarap sa camera. Kaya ang gagaling niyo magsalita. Pero sa aktual, wala kayong alam. No? Wala kayong kasilbi-silbi. Ikaw, Bongo. Ikaw, Bato de la Rosa. No? At yan si Bondok. No? Puro kayong mga artista. No? Ha? Yan. Wala talaga. Kung mga artista din lang naman ang iuupo ninyo. Gaya ni Philip Salvador, ni Bong Revilla, Jinggoy Estrada, no? Willie Rebillame, no? At sino pa ito? Si Bondok, no? Sino pa yung mga tumatakbong yan? Marami pa yan eh. Na mga nanggaling sa pagiging artista ko, no? Hindi pa kayo nakontento na kayo nakilala bilang artista? Hindi pa kayo nakontento na sa pag-arte nyo kumita na rin kayo mula sa taong bayan? Pati ba naman sa gobyerno? Pati ba naman yung tax namin? Gusto nyo pang maibulsa? Tama na. Tama na. Dahil kayo ay puro maka-Duterte. Kailangan ng mga Duterte, mga action star. Kasi mga mamamatay tao, no? Mga magnanakaw, mahilig manakot, mandarag, no? Kaya yan, pati mga enforcer na mga kamaka-Duterte, inaabuso mga kaawa-awang rider, di ba? Wala na. Ikaw, Mr. Bong Revilla, galit sa'yo ang mga toda. Dahil marami ka pa raw satsat bago ka nagbigay. Tinanggap nila ayuda, pero never ka nilang iboboto. Mga taga-Bacoor, nagagalit sa asawa mo. Wala daw nagawa at walang asenso. At lahat daw sila doon, pinakikialaman na.
Anong pakialam niyo sa taong bayan? Kami ang dapat makialam sa inyong trabaho sa gobyerno sapagkat kami ang nagpapasweldo sa inyo. May karapatan kaming sitahin, may karapatan kaming tuligsain, may karapatan kaming sumigaw kung ano ang mga kapalpakan yung ginagawa sa gobyerno. Sapagkat kami ang gobyerno na dapat pinaglilingkuran nyo. Sorry kayo, uupo-upo kayo no? Pag kayo'y umupo at lahat ng ginawa nyo ay kapalpakan, pagkakaisa ng taong bayan ang solusyon dyan. Sige, ipagpatuloy niya yung inyong mga ambisyon. Tingnan natin kung kayo tatanggapin ng taong bayan. Hindi lang kayo, pati yung iba dyan ng mga maka-Duterte at maka-China. Kayo kitang-kita na niloloko nyo si Marcos. Kapit kayo kay Marcos. Kapit kayo kay Duterte. Hinati nyo ang numero ng mga senador na dapat ay kay Duterte lahat. Hinati nyo. May pumasok kay Marcos, may pumasok kay Duterte, pero lahat kayo kay Duterte. Lahat kayo para kay Duterte. Winiwindang nyo ang administrasyon ni Marcos, winiwindang nyo ang taong bayan para magkagulo, at pag nagkagulo, papasok ang China. At pag pumasok ang China, patay-patayan na. Okay, ha? Kala nyo, hindi namin alam ang mga galawan nyo, no? Tigilan nyo kami. Tama na ang mga panlilin lang. Hindi kayo ubra sa amin. Alam namin ang mga kilos ninyo. Salamat po, mga kapatid. Huwag iboto ang lahat ng artistang tumatakbo. Lahat ng binanggit ko. Wala pong kwenta yan. Mga maka-Duterte lahat yan. Niloloko lang nila ang administrasyon. Niloloko lang nila tayo. At ang pinapaikot nilang ayuda, pera natin yan, mga kapatid. Salamat po. At huwag pong kalimutan. Iboto ang matitino at hindi pa nakakapagsimulang maging senador sa ating bansa sapagkat sila ay maaasahan na hindi gagawa ng kapalpakan. Okay po.